Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabida. Pag-uusapan natin ngayon yung 10 bad habits na ginawa ko nung bago ako nagkaroon ng hyperacidity or acid reflux. Babahagi ko ngayon sa inyo itong ganitong video dahil gusto kong ma-aware yung ibang tao, yung mga kaibigan ko at saka lalo na sa mga pamilya ko dito. Kasi ang hirap ng ganitong sakit, hindi nyo masabi kung ano yung mga nararamdaman sa katawan nyo, yung mga kakaibang nangyayari, tapos yung mga bawal at dapat gawin para maiwasan ng ganitong sakit. So bago natin umpisahan yung vlog natin, gusto ko sanang humingi ng pabor na paki-subscribe yung maliit kong channel, tapos paki-like and share na rin para kapahagi tayo sa ibang tao ng kaalaman tungkol sa ganitong sakit. So, let's go mga kabida. So, ngayon nandito na yung ginawa kong yung listahan about dun sa 10 bad habits na ginawa ko para hindi ko makalimutan. Number 1 sa list ko is yung pagpupuyat. Ito yung ginawa ko noon dahil kasagsagan yung larong Mobile Legend or ML. Yung time na yun, nagpupuyat ako noon. Laro ng laro hanggang madaling araw. Yung pinakamatagal kong laro nun is umabot ako ng alas 5 ng madaling araw. So yun, pagkatapos ko nung magtrabaho, kasi yung trabaho ko ngayon is yung online, home base ako nun. Yung start ng trabaho ko is 1 PM, tapos natatapos ako ng 9, 10 o 11. Tapos pagkatapos nun, tawag ako ng cellphone pagkahiga, naglalaro ako ng ML. Yun, ngayon kasagsagan din ng pandemic nung nangyari yun, ganun ako magpuyat. So yun yung dapat mong iwasan guys, kasi mahirap magpuyat. Talagang katawan mo yung sisingilin ng bandang huli. So yun. Tapos yung pangalawa naman is yung kumain ng chichirya. Yun, sabi niyo, kasi habang nagtatrabaho ako noon, paggabi na, para mawasan yung maanuhan mo yung pagkaantok mo sa trabaho, kailangan mo may minangata o kinakain. Yun yung chichirya talaga yung naging ko nun. Gabi-gabi yun, may chichirya akong kinakain. Kaya isa din yun sa mga naging dahilan siguro kung bakit ako nagkaroon ng acid reflux, kasi yung chichirya talaga walang sustansya sa katawan, wala kang makakuha nun, kasi nagawa nun maalat, kasi ang dami kami maanghang, tapos yung preservatives na nilagay mo, lalo na yung tinatawag na saturated fat na tinatawag dun sa ingredient na nandun sa likuran ng mga products, may nakalagay ng saturated fat, delikado pala sa katawan natin. Tapos yung sobrang alat, yung betchin, ayun, dapat iwasin mo rin yun kasi yung hirap. Tapos yung pangatlo naman is yung mas maraming gumagawa nito for sure, yung humiga pagkatapos kumain. Yun, ginagawa ko yun. Kunyari, pagkatapos kong maghapunan, almusal, tanghalian, lalo na yung sa gabi, tapos maghapunan, mga ilang minuto lang hihiga na ako. Hindi pa nga nakababa yung kinain ko, hihiga na ako, kasi yun nga, maglalaro na naman ng mobile games, Mobile Legend. Yun yung naging gawain ko nun. Alam naman na pinabawal yun kasi hindi pa nakababa yung kinain natin, hindi pa natutunawan. So dapat nun mga 1 hour or mataas pa doon, mga 2 oras o maglakad-lakad ka muna bago ka humiga, para yung kinain natin is mas bumaba at saka matunaw ka agad. Tapos yung pang-apat naman is yung mahilig ako kumain ng maanghang. Yun, kunyari yung mga chichirya na maanghang, yung pag-isawsawan na maanghang, yun yung naging habits ko nun sa pagkain. Mahilig akong maanghang kasi para ganahan yung kumain, hindi ka ang tawag doon, hindi ka maumay sa kinakain mo, kailangan may pampaanghang. Yun, isa din yun. Tapos yung sumunod naman doon, maasim na pagkain, maasim tulad ng suka. Tapos yung chichirya din na maasim, tulad ng cracklings. Yun, paborito ko yun. Yun yung naging bad habits. Tapos nakwento ko na rin
Nung maliit pa ako nung mga elementary hanggang high school. Yung pag-uwi ko nung galing school, gutom na gutom ka, wala kang merienda. May puno kami ng mangga nung dito sa likod ng bahay namin. Yun, pagkatapos nung akit ko agad ako dun, kukuha ko ng mangga. Sino yung merienda ko? Araw-araw yun. Pag ano yung season ng bunga ng mangga, may bunga ng mangga. Tapos sabayan mo pa ng asin, maalat, yun. Mahilig ako nung maliit, maalat na asin. Number 6 na natin, yun nga, yung mahilig din sa maalat. Yan. Yun yung tatlong naging kahiligan ko, maanghang, maasim, maalat sa pagkain. Tapos yung sumunod naman doon is yung pag-inom ng alak. Yun. Dati naman, bago pa ako pumunta ng Maynila is hindi naman talaga ako uminom. Natutulong ako dun sa naging classmate ko ng college. Yung una kong nainom yun is yung hard kagad, yung Emperador Lights. Yun yung naging alak ko nun. Tapos hina ko nun, bilis kong sumuka, mga ganun, bilis na yung tabaan ka ng alak. Yun, tapos hanggang sa umabot na ako sa uminom na ako ng beer, ng Regos, naging ano pa na yun, naging paborito ng alak yung beer, lalo na yung Regos. Yung isa rin yung sa isa rin yung naging dahilan bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit. Tapos yung number 8 naman, ito yung naging natuto akong mag-yosi or vape. Ito nangyari naman to ng year of 2012. Nag-stop ako nun, naalala ko, nag-stop ako 2012. Tapos nagtrabaho ako ng Silver Gold, 6 months yun. Natuto akong mag-yosi dun. Dahil nga dun sa mga katrabaho ko rin. Yun, kasi pang pawala nga ng antok, kailangan mo mag-yosi. Yun, hanggang sa wala, hindi nga nalaman ng magulang ko nun. Nalaman pa yun ng pinsan ko nun, kasi naamoy niya ako nun, ng time yun. Kasi nagbawalan niya ako sa ganitong bisyo kasi may history ako dati na sakit sa baga, bronchitis. Matagal na rin yun, high school days yata yun. Pinding din, ibang kwento rin yun. Mahaba-habang gamutan yung ginawa ko rin yun. At number 9 naman yung nalilipasan ng gutom. Yun, isa rin yan. Kaya magpapalipas ng gutom kasi ang hirap ng ganun. Walang laman yung tiyan mo, tapos magtatrabaho ka, mag-aaral, kahit ano, sa ginagawa mo. Lagi kang kumain sa tamang oras kasi pang lipasan mo ng gutom, alam mo naman, hindi sa tiyan. Yung nangyari ito, nag-aaral ako ng college din. Minsan, lipasan ako ng gutom kasi ginagawa ko nun sa pagtitipid ko nun, naalala ko lang, pag-uwi ko ng bahay, naglalakad ako ng bahay ng tita ko. Gutom na gutom ka nga, ilang oras, ilang minuto din yung lalakarin mo. Mas anong oras ka na rin, minsan yung pangalian mo kasi yung oras ng out mo sa klase, yung shift mo sa class na yun, yung oras na yun. Palipas ng gutom, tapos kwento ko na rin. Nung maliit din ako, mahilig din ako nung talaga magpalipas ng gutom dahil na kasagsagan ng paglalaro ng sa daan, mga kaibigan mo. Uwi ka na ng sa tanghalian, lagpas na yung oras, lipas ng gutom, tapos time na rin yun. Nag-aano na rin ako nun, para nagbabanat ng buto, kumita na ng pera. Uso yung dati uso yung dati yung alam mo yung naghahapot kayo ng buhangin, bato, para ibenta kasi yung time na yun, yung mga bahay dito sa probinsya namin is lang yun, mga kahoy. Uso yung nagpapaano ng bato at sa buhangin, mga bumibili. Mura yung isang sako ng buhangin at saka bato, nasa 3 piso o 4 pesos. Mataas na yung 5 piso nun, depende sa layo ng paghahaputan nyo ng buhangin at saka bato. Yun, kasi sumabay na rin yung habang nabubuhat ng mabigat, tapos gutom ka na, nalipasan ka na ng gutom. Maliit pa ako ng time na yun, elementary, ginagawa ko na hanggang high school para may pera ka lang. Ang dagdag din sa baon mo kasi maibigay mo sa magulang mo. Yun yung mga ginawa ko nun. Ito naman yung panghuli natin, yung pang-10. Mahilig ako ng mahilig magtiis ng pagdumi. Naalala ko yun,
naalala ko dito nung bagong dating pa lang namin, January. Tapos tayo kasi ako ng maliit namin bahay ng asawa ko dun sa kabila. Ano yan eh, habang nandun kami, wala pa kasing CR yun. Ang ginagawa ko nun, kunyari umaga, tapos kumain ng almusal, nakakaramdam ako na gusto ko nang mag-CR, magbawas. Eh, wala kaming CR, ang ginagawa ko, naglalakad pa ako papunta dito sa kabilang bahay sa amin dito. Eh, yung layo nun, mga nasa, di ko alam, 15 meters o mga 100 meters. Yung ganun kalayo, maglalakad ako tapos yung ano, tipong gusto mong dumumi, mag-CR, magbawas, nilalakarin mo pa tapos sakit na ng tiyan mo. Pagdating ko nung naalala ko nung pag nasa CR na ako nung pagka dumi ko, papansin ko yung left side dito, yung left side ng tiyan ko dito, sobrang sakit dito bago lumabas yung dumi. Masakit tapos iniinda ko yung sakit mo. Tapos napapansin ko parang harap akong nakahinga habang dumudumi ka. Masakit ito. Yung ginawa ko talaga na alam ko masama yun, magpigil ka ng pagdudumi. So yun lang mga kabita, yung 10 bad habits na ginawa ko nung time na yun, nung naaalala ko bang yun yung mga pinakamatinding ginawa ko talaga na alam kong bawal. Kaya pag pinagsama mo yan, sigurado yari yung katawan mo. Hindi mo alam kung kailan o hanggang saan na lang kakayanin ng katawan mo. So para makaiwas kayo sa ganitong sakit, huwag nyo nang gawin yung mga maling ginawa ko na kasi ang hirap magkaroon ng acid reflux. Hindi nyo maintindihan kung ano yung mga nararamdaman sa katawan nyo, nakakaiba, ang dami. So sa next video ko, sa next vlog ko, pag-uusapan din natin yung mga sintomas na nararamdaman ko sa sakit na to. Kaya kayo dyan, mga kaibigan ko, kamag-anak ko, kakilala ko dyan na alam nyo na yung mga ginagawa nyo is nasa listahan ko, yung mga sinabi ko, yung nararamdaman nyo na may kakaiba na yung nararamdaman sa katawan nyo is stop nyo na yung maling gawain sa araw-araw, lalo na yung yung pag-iossi, pag-iinom, kaya yung talaga huwag magpapalipas ng utang kasi yun siya ng kalabang natin dyan kung saan na tayo kumakain yun, kuha natin yung mga sakit din. Kaya kayo habang may panahon pa, kayo dyan na nanonood ngayon, may panahon pa para baguhin nyo yung mga pang-araw-araw ng ginagawa is gawin nyo na kasi hindi natin alam kung kailan lalabas yung sakit na nakatago sa katawan natin. Ng kanya-kanya tayong nararamdaman dyan paligurado. Hindi nyo lang yan masabi ngayon, hindi nyo yan maramdaman ngayon. Pagdating ng araw, pag nagkaedad na kayo, kasi ako 32 na doon na bumagsak yung katawan ko kasi hindi na kumakain ng sustansya, wala nang exercise, walang vitamins, puro na lang trabaho, uyat, pizzeria, pagkain ng mga alat, paasin, alat, yosi bake, papalipas ng gutom. Yan yung mga kadalasan talaga mga ginagawa ko nung kaya ako nagkasakit ng ganito. Kaya kayo, habang malakas pa kayo, huwag niyong pabayaan yung katawan niyo kasi ang hirap talaga, lalo na itong acid reflux, hyperacidity, ang daming mararamdaman kakaiba. Sa next vlog ko pag-uusapan natin yan. Kaya kayo guys, mga kabida, mga kaibigan ko dyan, mga kamag-anak na merong tulad ko na mga ginawa kong hindi tama sa listahan na sinabi ko kanina, pag-isipan nyo na kasi hindi lang buhay nyo yung pag-uusapan dito, kundi yung perang mga gastos nyo kung nagkasakit kayo kasi hindi biro ang ganitong sakit. Ang dami nyong gustong gawin, ang dami nyong nararamdaman, isipin, lahat-lahat na. Yun, basta ganun lang. Yun yung mga payo ko sa inyo, yung maging advice, yung na dapat nyung tandaan para maiwasan ng ganitong sakit. So yun lang, mga kabida, dito na lang ulit yung video natin.
So susunod naman natin video, pag-uusapan natin yung mga sintomas na naramdaman ko ng time na yung kasagsagan. So update ko lang sa sakit ko ngayon. Ito medyo hindi pa naman 100% na magaling, sabihin na lang natin nasa 50% pa lang kasi nandyan pa rin yung acid, yung parang yung mga bara dito, tapos yung pananakit ng tiyan, saka yung paninigas ng liig ko, yung gumagapang dito. So ito nga rin, nagpaano na rin ako ng salamin kasi sabi nila baka sa salamin daw yung pagsakit ng ulo, pero wala, hindi naman. Pero malaking tulong na rin kasi malabo na pala yung mata ko eh. Sobrang labo, hindi naman nakita yung ano. Ito, 250 yata yung 250 yung grado. So ma'am, nandito na lang mga kabida. Maraming salamat. At paki-subscribe na rin yung channel ko kahit paano makatulong kayo dun sa maliit kong channel. Kaya paka-like and share na rin para marami tayong mga tumungang tao tulad ko na may sakit ng acid reflux o hypersitosis. Maraming salamat mga kabida. Hanggang dito na lang. Bye-bye.